A blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga muli mga kapatid. At ako'y natutuwa at nakasama muli sa live ng aking asawa. Ayan. At nagpapasalamat din tayo, no? Tayo ngayon ay nasa Nuvali. Ayan. At nagpaaraw, tinignan niyo, pinagmasdan ng nature na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At sa umagang ito, bago tayo magsimula, ay batiin muna natin si Ading Shirley. Hello sa iyo, Ading. Hello, Ading Shirley. Ayan. At sa ating pagpapatuloy, tayo ay yumuko muna at manalangin. Ay, teka, wait lang. May kasama pa tayo isa. Si Joanna. Blessed morning sa iyo, Joanna. Ayan. Morning, Joanna. Ayan. Sige, sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan at sa pagising mo sa amin, Panginoon, ng may kasiglahan at kasiyahan. Ama, patuloy din naming dinadalangin na patuloy mo kaming samahan sa aming gawain sa umagang ito. Ikaw po nawa ang magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon, upang maunawaan ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng aral mo na aming maririnig, matututunan, Panginoon, ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na maipamuhay namin. Gayon din, Panginoon, patuloy namin dinadalangin lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanila at gumabay sa kanila at tulungan mo na sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At Ama, patuloy mo ring haplusin ang mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga suliranin sa buhay. Ikaw po nawa ang magbigay kalutasan, Panginoon, sa mga suliraning ito at patuloy na humaplos at magpagaling, Panginoon, sa mga karamdaman. At muli, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 20. Hindi ko na isama hanggang 20 pala yan. Ayan. Babasahin ni kapatid na Larry. Ayan. Ang sabi sa Efeso chapter 1, verse 19 and 20, at kung ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na ang mga nananalig sa Kanya ng dakilang kapangyarihan din na iyon ay muling bumuhay muli kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Ayan, no? Ang ganda na teksto, no? Tama-tama dito sa ating morning devotion na may pinamagatang A Complete Restoration. Alam mo, kaninang umaga, nung naglakad-lakad kami ni kapatid na Lat, nakarating kami hanggang doon sa dulo no? Meron silang ginagawang garden, no? Bagong garden. Tapos na pagmasdan namin yung buong paligid kasi nung dati nagpunta kami rito nila Ading Shirley, yan si Ading John at saka yan sila JN. Sabi ko, nakita ko yung lugar, ano pa lang to dati, parang madamo, no? Tapos Kahit si Joanna nakapunta yun dito. oo, yan si Joanna na napuntahan niya rito. Eto yung area na ang madamo, tapos hindi pa maayos, pero nung inayos na nila, makikita mo ang ganda na, no? Ang ganda ng pagkakagawa. At doon mo ma-appreciate lalo yung nature na ginawa ng ating Panginoong Diyos, yung kalikasan. Pagka marunong mag-alaga, no? Yung may-ari nung property na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, napapaganda pa niya, no? Napapaayos pa niya. Kumbaga, halimbawa kung ang isang property ay napabayaan, tapos nabili, no, ng isang taong marunong mag-alaga, nare-restore niya yung kagandahan nung lugar. Kasi yung mga lahat naman dito sa mundo ay kailangan ay inaalagaan para
nare-restore palagi. Kasi 'di ba dumadaan ang bagyo, dumadaan ang mga kalamidad. Siyempre yung mga sanga ng puno napuputol, 'di ba? Mm. Pero kung i-restore mo siya ulit, iaayos mo yung yung tatanggalin mo yung mga dumi, tatanggalin mo yung mga na laglag na mga sanga-sanga, ganyan. Tapos doon mo makikita na ay ang ganda, tapos yung damo ititrim mo, ang ganda, no? Parang dito natin nakikita na na maihahalin tulad natin sa restoration na ginagawa rin ng Panginoon sa buhay ng tao. Ayan, kasi kung ang tao ay gusto niya palaging nare-restore, lalo't higit ang Panginoon, di ba? Inaayos niya lahat ng magulong sitwasyon ng buhay ng kanyang mga anak. Iyan yung bagay na makikita ng mga anak na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Pero kung hindi nila nakikilala ang Panginoong Diyos, hindi nila makikita yung restoration na ginagawa ng Panginoon, no? Paano ba mag-restore? Yun nga, kunyari, yun nga, isang lugar na dinaanan ng calamity, no? Di syempre, andyan, natumba yung mga puno, nasira yung mga halaman. So, ang gagawin mo, magtatanim ka ulit, bubungkalin mo ulit yung lupa, aalisin mo yung mga humagis ng mga kalat, no? Hanggang sa ma-restore mo siya ulit na mas maganda pa sa dati niyang itsura. Ayan. At ganun ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Nire-restore din niya tayo palagi. Ginagawa niya na kung ano yung dati natin, mas maganda pa. Yan. Kaya ganun nga yung dito sa ating teksto eh. Di ba sabi niya, at kung ang di masukat niyang kapangyarihan, di masukat na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo. No, yun yung kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay hindi mo kayang sukatin. Na kaya niya ngang buhayin, no? Ang isang namatay, kaya niyang buhayin at bigyan ng panibagong katawan. Ayan. At yan ay mababasa natin yan sa banal na kasulatan na someday, no, ang lahat ng pumanaw kay Kristo ay bubuhayin niya at bibigyan niya ng panibagong katawan, no? Mga walang kapintasan. Oo, na walang kapintasan. At Nang umupo sa kanya. Na umupo sa kanya sa kanya. Oo, na nag-upo sa ating Panginoong Hesus sa kanyang kanan, no, sa kanan sa kalangitan. So, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin na kilalanin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na kaya niyang gawin lahat ng bagay para sa ating buhay. Yan. Si Dad, meron ka bang bati natin si Sister Josie. Ayan, a blessed morning sa iyo, Sister Josie, at sa lahat ng kasama mo po ngayon. I hope nasa mabuti silang kalagayan. Uso ngayon ng ubo. At ako'y inuubo na naman. Ayan. Ayun, isang karagdagan lang din sa kung paano ang Panginoon ay ang mga anak niya ay nasusubok sa mga bagay na mahihirap dito sa lupa. Ito ay isang papatunay na ang nagpapatuloy sa kanya ay binibigyan niya ng kapahingahan sa lahat ng mga nararanasan nating kapigatian sa buhay, problema. Minsan may mga bagay na mahihirap na dumarating sa atin. Pero ito ay isang hamon o pagtanggap sa mga problemang ito dahil ang Panginoon ay lagi siyang may bago o may kinabukasan na meron siyang ibinibigay na pawi o sagot dun sa ating mga suliranin ngayon. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Minsan kahit even sa mga pagkakasakit sa ating buhay, minsan may naidudulot din itong kabutihan sa atin na minsan may mga bagay tayong dapat makita dun sa pagkakasakit na yun. Ano ba ang dapat nating baguhin o i-restore dun sa atin dahil maaaring may mga sumusobra sa ating ginagawa sa ating pangangatawan kaya nagkakasakit tayo. So may mga bagay na dapat natanggapin natin
na yung mga bawal ay kailangan nating iwaksi o iwasan dahil ito hindi magiging mabuti sa atin. Bagkus ay ang Panginoon ang lagi nating tingnan na higit na mas mabuti ang kanyang ginagawa sa atin at ang kalooban niya ang pinakamabuti kaysa sa mga kalooban natin. Yun, napakaganda, no? Napakagandang paalala sa atin, no? Kaya nga kami naglakad-lakad dito at nagpaaraw, no, to restore din yung kalakasan, no, na kailangan ng ating katawan. Ayan. At pero syempre, kung kailangan natin ng restoration sa ating katawang physical, mas lalo tigit sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan ang ating pagkilala at paglapit, no, sa ating Panginoong Diyos araw-araw. Ayan. At bago tayo magtapos, no, maraming salamat sa bawat isa na kasama natin ngayon, gayon din sa mga manunood ng replay ng live na ito. Bago tayo magtapos, silingin natin si kapatid na Larry na pangunahan tayo sa closing prayer. Okay. Tayo po ay yumuko at pumikit at manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Amang Banal muli sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, sa biyaya at pagpapala namin natatanggap. Salamat o Panginoong Diyos muli sa pribileyong ito na kami po Ama ay nag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa napakagandang umagang ito. Salamat sa nature na muli ay pinagkaloob ng Panginoon sa umagang ito Panginoon, sa magandang panahon. At kayo din Panginoon, salamat sa pag-ibig, sa pag-iingat at gabay sa bawat isa po sa amin. Kaya din Panginoon, patuloy po namin pinagpapasalamat at tinatas at idinadalangin pa ang patuloy na kalakasan, buhay sa amin, ang pag-iingat sa araw-araw sa mga anak mo na nagsisipagtrabaho at nagsisipag-aral. Iyo po ang mga kaplusin at pagalingin ang iyong mga anak na may mga karamdaman. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng kapahamakan at ibalik Panginoon ang dati nilang kalakasan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo Ama ang lahat ng ito. Nawa Panginoon, samahan niyo kami Ama sa aming mga lakbayin sa mundong ibabaw na ito Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa aming pangangatawan sa araw-araw, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Muli Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Ito man po ay lihim o ayan. Muli sa iyo po ang Ama ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. And see you later sa ating evening devotion sa pangunguna ng aming anak na si Christine. Amen. Ayan. Take care. God bless. Bye-bye.